Buong kagalak at pasasalamat, simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, muli nating siyasatin ang ating mga sarili at humingi tayo ng kapatawaran, dala ng ating mga kahinaan, mga pagkukulang, lalong-lalo na ang ating mga nagawang kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating nagawang kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ni Jeremias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig ng mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at pinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ang mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon ng inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko ang aking kaisipan, sa iyo ay makalugod, Panginoong ko't kanlungan, o ikaw nakublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, isa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay bininyagang sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kristo ay sinugo upang sa dukhat magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa sa akin ang Espiritu Santo, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang mga dukha sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang din natin sa araw na ito ang salita ng Diyos, no? At sa linggong ito pinapaalala sa atin ang kahalagahan ng tinatawag na pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na buhay, salita ng Diyos na laging sumasa atin, salita ng Diyos na nagpapanibago, salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Mga kapatid, sa unang pagbasa, kung ating babalikan ang sulat ni Propeta Nehemiah, kung saan ang mga Israelita ay dahan-dahan after almost 100 years, dahan-dahan na silang bumabalik galing Babylonia, papunta sa Jerusalem. Subalit nung sila ay nasa Jerusalem, alam nila na wala silang daratnan at alam nila ang kanilang tahanan ay wasak na wasak. Kaya nga ang nanatili ay hindi kapayapaan, bagkos anarkiya. Anarki ang nanatili doon. Nang sa ganon, ang bawat isa ay nakaramda at makakaranas ng iba't ibang kapighatian, lalong-lalo na ang makaranas ng kahirapan ng mas mga aba pa na mga pamilya at that time. Kaya nga, dahan-dahan na iminulat ng isang paring si Ezra na kung saan si Nehemiah ang dahan-dahan na magsagawa ng kaayusan ng tahanan
Pero ito namang si Ezra ay ang patutuo na dahan-dahang tipunin natin ang komunidad. Dahan-dahan nating hanapin ang bawat individual. Dahan-dahan nating hanapin ang bawat isa nang sa ganoon unti-unting matipon at mulit-muli nilang maramdaman ang biyaya ng salita ng Diyos. Why? When they were in the foreign land, they could not hear the word of God. Kaya nga, nawala na sa kanilang identity, nawala na sa kanilang pagkakakilanlan kung sino sila bilang mga alagad na naglalakbay, na nandoon nakagabay lagi ang salita ng Diyos. And so when they were gathering together, my dear friends, ginather ni Ezra ang lahat upang sa ganon, mulit-muling maramdaman ng komunidad na sila ay may identity. Bagkos, dahil nawalan na sila ng identity, dahan-dahan na pinaalala ni Ezra na eto tayo bilang isang komunidad. We are a people of the Word of God, that we will journeying together with the Word of God, that it should be part and parcel of our identity na hindi dapat mawala sa atin. At anong gustong ibahagi sa atin ngayon ni Ezra sa unang pagbasa? Ipinakita sa atin ni Ezra na when they were reading the law, when they were proclaiming the Word of God, people recognize who they are. When Ezra proclaimed the Word of God, nung si Ezra ay nagsimulat dahan-dahang nagsalita patungkol sa batas, dahan-dahan nilang naramdaman at napanauli ang kanilang pagkakikilanlan. Kaya nga ito ang panawagan sa atin, my dear friends. If the community at that time, when they hear the Word of God, they recognize their identity, and they even proclaim in themselves and in their lives, tayo rin ay tinatawagan na ang salita ng Diyos na naririnig natin, just like in the community of Ezra at that time, ay kanilang napanumbalik ang kanilang identity at pagkakakilanlan. Tayo rin ay tinatawagan na unti-unting panumbalikin din natin ang ating pagkakakilanlan bilang isang simbahan na nandoon lagi nakatuon ang ating buhay sa salita ng Diyos. My dear friends, in the time of Ezra, when they heard the Word of God, they even cried out. Sila ay patuloy na nanangis at naramdaman nila ang kanilang pagkukulang sa Diyos. Naramdaman nila when they listen to the Word of God. Can you imagine, simula umaga hanggang tanghali, walang upuan, tayuan lang ang lahat at nakikinig sa salita ni Ezra. When he was proclaiming the Word of God, naramdaman ng komunidad na eto tayo bilang isang naglalakbay na hindi pwedeng mawala sa ating buhay, sa ating pagkakakilanlan, na bilang isang mga manlalakbay, kasama natin ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng buhay at pagkakakilanlan. At yun din ang panawagan sa atin. When they seriously listen to the Word of God, nagkaroon ng tinatawag na renewal. Nagkaroon ng tinatawag na komunidad o community. Nagkaroon ng tinatawag na gathering as one community. And at the end, ipinaalala sa atin sa unang pagbasa na unti-unting nagkaroon ng pagkakakilanlan at kapanatagan ang isang komunidad dahil serious silang tinanggap ang salita ng Diyos. My dear friends,
this is also an invitation and a challenge for each one of us. How do we accept the Word of God? Paano ba natin pinakikinggan at tinatanggap ang salita ng Diyos? Kung sa unang pagbasa, sobra-sobra nilang na-miss ang salitang iyon. Sobra-sobra nilang binigyan ng pansin to the point na silang lahat ay nanangis nung mapakinggan nila muli ang salita ng Diyos. How about us in this modern world? How do we give importance to the Word of God sa ating pamilya? Paano ba natin isinasabuhay iyon? Because every time, if we are serious enough and listening to the Word of God, every time that we listen to the Word of God, it should create us a gradual renewal and transformation of our lives, my dear friends. Kaya nga ipinaalala sa unang pagbasa na yung mga Israelitang napadpad doon sa ibayong dagat sa Babylonia, nung marinig nila ang salita ng Diyos, naramdaman muli nila ang pagkauhaw at panunumbalik na mulit-muling ituwid ang kanilang pamumuhay. Hindi na nagkaroon ng anarkiya, bagkos isang komunidad na nararamdaman ang pangangailangan ng bawat isa. The Word of God, my dear friends, allows us gradually to renew ourselves, to transform ourselves, not only individually, but of course as one community, na yun ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan upang maramdaman muli natin ang salita ng Diyos na patuloy na naglalakbay at patuloy na ibinibigay sa atin ang patutuong salitang nagbibigay sa atin ng buhay. My dear friends, as we continue to celebrate this holy sacrifice of the Mass, na kung saan pinapakita lagi ang pagbasa ng salita ng Diyos, dito mismo at mamaya makikita natin na ang salitang ito ay ibinabahagi muli doon upang mapira-piraso at ibahagi sa atin. Then, it is also our moral obligation. It is also a challenge for us that once we go out in these four corners of this worship place, we should also have the courage to become the Word of God that is ready to give to others by our way of life. Sa ating pamumuhay, tayo nawa ay nagiging isang patutuo na tayo ay seryoso at tapat sa salita ng Diyos na pinakikinggan natin na unti-unting bumabago at dahan-dahang nagkakaroon ng panibago sa ating pamumuhay at pananaw natin at kalusugan sa pananampalataya. At yun ang panawagan kung bakit sa linggong ito atin ding ginugunita ang kahalagahan ng isang komunidad na unti-unting ibinabalik natin ang ating patutuo at kagalakan sa salita ng Diyos. My dear friends, as we celebrate yung tinatawag nating pambansang linggo ng Biblia, nawa ang bawat pamilya ay maging isang patutuo ng isang maliliit na Kristiyanong komunidad na natututo pa ring buksan, basahin, at isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi kadalasan sa loob ng tahanan, mahahalata mo daw kapag ka ang pari nagbisita sa mga bahay-bahay, mahahalata mo na ang kanyang nabisita ay Katoliko. Kapag tingin niya sa altar, maraming alikabok ang Biblia. May mga agiw-agiw pa. Ay, Katoliko ang nakatira dito. Kapag ka napasukan ni Father ay isang bahay na punit-punit at maraming sulat-sulat ang mga Biblia, ay born again ang bahay na ito. My dear friends,
This is a challenge for us. How do we take seriously the Word of God? Paano ba natin isinasabuhay iyon? Ay, Father, hindi na kasi namin, ang palusot daw ay, Father, hindi na namin yung binabasa kasi uso na ngayon yung tablet, no? Mabilis na, Father, kasi mabasa. So doon na lang kayo bumabasa. Whether you are using the new ways of reading or the old ways, then once again, it is a reminder for us to once again be part of this invitation that ang salita ng Diyos ay laging gabay sa buhay natin. Ang salita ng Diyos ay laging patutuo ng dahan-dahang paninibago at yung tinatawag na renewal, panunumbalik ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa buhay kapwa-tao. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pasimula ng misyon ni Kristong ipahayag ang paghahari ng Diyos, dumudulog kami sa iyo, Ama, upang kami maging instrumento ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. Buong tiwala kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nanumuno sa simbahan, ipahayag nawa nila ng may tapang at paninindigan ang panawagan ng kaharian ng Diyos, ang magsisi sa kasalanan at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng aming bayan, masalamin nawa nila ang diwa ng kaharian ng Diyos, ang katotohanan at pag-ibig. Makapaglingkod nawa sila ng hindi iniisip ang pansariling kapakinabangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumaranas ng pagsubok, bigyan mo nawa ng sapat na lakas na harapin ang mga hamon sa buhay sa pamamagitan ng aming pagkapit sa salita at katawang nagbibigay buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bawat mananampalatayang Kristiyano, maging sandigan, lakas at inspirasyon nawa namin ang iyong salita, O Diyos, nang kami maging banal at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng kalinga sa mga taong handang tumulong at dumamay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami ay sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitatis, sarili ay inihari, bilang pagkain, bilang sasaluhanan, hanggang sa siya'y dumating. hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos at ang kanyang kalinis-linisang esposong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan rin. kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan na makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kristo para sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa amin ibinibigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Maraming salamat sa pakikiisa niyo lagi sa biyaya ng Eukaristiya bilang baon lagi natin bilang isang pamilya. At pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng mawaing Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na pakikinabang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.